sa upuan ng mga manunuya. Sa, nasunod mo? Kung, sa kautusan ng Panginoon. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta at ang lahat ng at ang lahat ng kanyang nawala ako at ang lahat ng kanyang ginagawa ay sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Nakalimutan ko. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Dami. Haba. Okay. 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3, verse 21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang kung ang sino may sumampalataya sa kanya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1, verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8, verse 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu, yamang nananatili sa inyong espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may wala sa espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. First Peter 5, verse 8. Pagpakatino kayo, pagbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12, verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12, verse 13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Psalms 1, verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan.
Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang mga dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa, ay nagtatagumpay siya. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw na makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Sige, Dad. Sige mo ko nagbukas. Okay, sige. Next. Sino na? Sila Gab na. Sila Tito Bong. 1 Timothy 3:17, ang mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang mapakinabangan sa pagtuturo, pagtutuwid, sa pagsaway, at pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasangkapang lubos sa mga gawang mabuti. John 3:21, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw mahayag na ang kanyang mga gawa ay malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. 1 John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang tao ay naging salita, at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ang biyaya at katotohanan. 2 Corinthians 12:3, subalit ngunit kayo wala sa laman kundi kayo'y nasa espiritu. Ngunit subalit kung wala sa inyo ang espiritu ni Kristo ng Diyos, subalit kung wala sa inyo ang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binatusmihan kayong lahat. Sa pamagitan ng espiritu ay binatusmihan kayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego o mga Hintil o mga Laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Next. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo at magbantay kayo. Ang dyablo na yung kaaway ay parang leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. John 17:13, Awit 1:1, Awit 1:1-14. 1:3. Mapalad ang mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo man sa daan ng
mga makasalanan, ni umuupo man sa mga upuan ng masasama, manunuya, kundi ang kanyang kundi ang nasa kanyang kautusan ng kanyang kagalakan. Ngunit nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig at namumunga ng may kapanahunan. At ang kanyang mga dahon na may hindi nalalanta. At sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay siya. Last John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na buhay. The Diyos na tunay. At si Kristo. At si Kristo Jesus ang na iyong sinugo. Yun lang. Thank you. Okay. Okay lang po yan. Alright, sige. Thank you po na Tito Bong. So, 3 din yung nakapag-recite ngayon. So, bukas naman another 3, no? Sisimulan ni Daddy. Bukas. Sige po. So, good afternoon and welcome po sa ating Bible study. So, naka-live na po tayo. And welcome din po sa mga nanonood sa live. Hello sa lahat ng nandito. So, bago tayo mag-start, basahin ulit natin yung 12 verses. So, i-share ko po ulit yung Bible verses, no? Ay, dito. Sige, siguro para medyo hindi naman mahaba, no? Basahin natin yung mula po sa verse 1. Teka, saan na ba ako? Okay. Okay, verse 1 hanggang siguro, verse 6 muna. Ayan, 1 to 6 po muna tayo. Sige, Yana, pakibasa. 1 to 6. Matthew chapter 2 verse 1. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinaka-maliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Okay, so dyan po muna yung focus natin. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa paghahayag na ang buhay na walang hanggan ay makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay at ang iyong isinugo na sa Jesucristo. Tunay nga na ang pagkilala sa tunay na ikaw, tunay na Diyos, at sa iyong anak, tunay na anak at tunay na Jesucristo ay napakahalaga sa aming kaligtasan. At ngayon sa aming patuloy na pag-aaral sa pagkatao at pagkabuhay, ipinamuhay ng iyong tanging anak na si Jesus ay tuluyan po namin itong maunawaan sa pagpapahayag mo po sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng tamang
unawa at pag-intindi sa iyong salita at makita namin ang halaga nito sa aming buhay na siyang dapat naming ipamuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong grasya at iyong pag-ibig. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, so balik tayo sa verse 1. Okay, so kahapon, yun nga po, naitama na po natin yung napakatagal na po na maling pagkakaintindi. Yun nga yung Belen, naintindihan po natin kahapon na maling paglalarawan po yun, ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. So, hindi po yun, siguro lumitaw po din talaga yung between. Kaya lang hindi yun nasabi ni Lucas, kasi kahapon napag-aralan natin na yung between ay nakita or lumitaw po yung between nung pinanganak talaga ang Panginoong Jesus. Kaya lang sa sulat po ni Lucas, hindi yun na isali, wala po yun. Pero sabi nung mga pantas na nung tinanong sila ni Herodes, sa pag-aaral, sa pagbabasa natin, nakita natin na mga 2 years ago, nakita na nila yung between, So, yun po. Itong tagpo na ito ay, again, hindi na po ito sa sabsaban, hindi na po ito yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Kumbaga, naipanganak na, at siguro, na siya dito yung, tawag dyan, nagko-crawl na. 2 years old, nagko-crawl na ba yung bata? Tawag Probably, Parang ganun po. So again, around 1 year and a half to 2 years old na po ang Panginoong Jesus. So, sana po malinaw na po yan sa atin. Okay? So, hindi po yan kapanganakan. But, 1 year and a half to 2 years na po ang nakalipas. So, kahapon, yun po yung naging focus natin. Ngayon naman is yung salitang mga pantas, or yung salitang magi. Sa iba pong mga translation, ang ginagamit is mga hari. Sa ibang translation, mga, ano ba yun sa Tagalog? Sa English, meron pong ginagamit na wise men, yung pagkaka-interpret. So meron 3, magi, wise men, and kings. Pero sabi nila, magkakapareho lang daw yon. So titingnan natin kung ano ba talaga. Kaya nga po, sabi ko po kahapon, mag-search po kayo. Ano bang ibig sabihin ng magi? Ano ba tong mga magi? Para atin pong malaman kung tama ba yung mga hari or tama ba yung wise men. Okay? So yun po ang ating alamin for this afternoon. So, may kinig tayo sa iba't ibang mga i-share ninyo ayon po sa inyong nabasa at na pag-aralan at natutunan patungkol sa mga magi. So, sino po dito yung may na-search or na patungkol sa magi? Ano ba itong mga magi? Or sino ba itong mga magi? Yan lang. Parang din. Sino mo na? Kadad, sige. Hindi. Yung mga magi, sinasabi siya na search ko, sila hindi mga hari, Sila yung mga wise men or mga aral, mga edukadong tao na nag-aaral na mga bihasa ba o nakapag-aral about astrology, Kumbaga, alam yung mga gumagawa ng horoscope, kumbaga sinasabi nila, naniniwala sila yung mga posisyon ng mga stars, ng mga moon, na meron tong ibig sabihin sa isang tao. Kumbaga doon nila binabase yung kanilang mga sinasabi o tapos
Kaya nung makita nila yung star, ang ano nila is merong isang importanteng hari na ipinanganak. Kaya ito'y kanilang hinanap. No? So, yun yung base sa kanilang mga kaalaman. So, hindi mga hari. Na? So, ibig sabihin, mali po yung hari. Ayun. So, isa po sa mga na-unlock natin ngayon, mga kapatid, hindi po hari yung tatlong taong iyon, no? Again, question din, kung tatlo ba? Okay, kung tatlo lang ba? Or kung tatlo nga ba? Sige, Dad, parang may Yung binasi yung sa tatlong, kaya sa nasabi na tatlo, kasi sa regalo, yung sa gift, no, yung tatlong na ibigay. Kaya ang pagkakaalam nila is tatlo, yung Magi o yung mga pantas. Okay, so sa tradition po, ang sinasabi tatlo kasi binase nila yon sa tatlong regalo. No, ano ba yung mga tatlong regalo? Sino pong nakakatanda? Gold. Mira. Saka Mira ba? Manyang. Anong tawag din? Frankenstein. Paano pagbasa ng Frankincense. Ano nga yun? Frankincense. Tama. Frankenstein ata eh. Basahin natin. Kaya nga, frankincense. Frankincense. So, yun po yung tatlo no, na regalo. So, sabi sa tradisyon, tatlong hari. Mali nga yung hari. Tatlong magi or wise men. Kasi nga po, tatlo yung ibinigay. No? Pero meron din naman nagsabi, okay, it's possible na tatlo. Pero, it's possible na hindi lang po tatlo yung bumiyahe. Mamaya may kita natin bakit. Bakit hindi lang tatlo yung bumiyahe. Okay? Kasi 5-seater po yung... joke lang. Alright. Sige. So yun po. Una, na-unlock na natin, hindi po kings. But magi is mga matatalino or mga aral. And specifically, sila po ay marunong sa tinatawag na astrology. Ano ba yung astrology? Hindi ko sinearch eh. Nabasa ko lang. Pero search natin. Ano that? Bodies. Astrology is ano pala talaga. Yung tama yung sinabi ni Daddy. Yung the study of the movements and relative positions of celestial bodies or yung mga nasa kalawakan, mga stars, moon, and yun nga, no? As having influence on human affairs and the natural world. Ibig sabihin, yung pagkakaano doon, mga stars, meron daw siyang effect sa pamumuhay natin. Or yun nga, related doon is yung tinatawag natin na horoscope. Yes, tama po yun. Pero sana malinaw na po sa atin na hindi po tama ang horoscopes. Yan po ay idolatry. No? Idolatry po yung horoscope. Kasi sasabihin nga nila, ibinabase nila yung mangyayari sa buhay ng isang tao ayon sa stars, sa moon. No? Pero lagi nyo pong tandaan, celestial bodies, pag sinabi nating celestial bodies, yun nga po, star, moons, planet, lahat ng nasa kalawakan, no? Tandaan po natin na yun lahat pong iyon ay creation lang. Yun po ay ginawa lamang ng Panginoon. So, hindi po yun na magdidikta sa kung paano tayo mabubuhay or anong mangyayari sa ating pamumuhay. Kapag naniwala po tayo doon sa mga horoscope, idolatry po yun. Ginagawa nating Diyos-Diyosan yun. Lagi nating tandaan na ang Panginoon po ang may hawak at ang nagtatakda sa kung ano man po ang mangyayari po sa ating buhay. Tandaan po natin yun. So,
In relation to that, yung sa na-share po ni Daddy, may tanong dito. So, ito bang mga pantas na to ay pumunta doon dahil sa horoscope or sila po talaga ay mga mananampalataya at naniniwala sa Diyos? Yan yung tanong. Pero mamaya, teka lang. Relax muna, no? Bago tayo magsalita. Meron lang akong gustong i-share sa inyo para masagot natin. Pero gusto kong marinig sa iba kung sino man ang gusto mag-share. Anuin muna natin kasi hindi pa fully natin na ano may Magi eh. Bago natin sagutin yung tanong. Sino ba po nakapag-search about Magi? Sige, si Jamie tsaka si Yana kasi kanina narinig ko. Sige, kayong dalawa. Si Yana muna, si Yana. Sige, Yana. Hindi pa ako nakapag-search, pero narinig ko lang kay ate kahapon. Ayan, pero same lang. Yung Magi po, hindi siya hari. Bale, dahil nga matalino sila, tas pantas. So, sila yung tinatawag na parang kingmaker. Ganun. Tapos, saan yun, te? Balik kasi ano po, ang tawag dito. Kumbaga, kung babalik po tayo sa Daniel, yung sa time nila Nebuchadnezzar. So, kumbaga, yung mga advisors nila or mga counselors nila, ito yung mga magi, kumbaga. So, yung mga kings nanghihingi ng advice kung ano yung mga gagawin nila doon, kung may mga decision silang gagawin, kumbaga, sa mga magi muna sila magtatanong. Tapos, kaya tinawag din silang kingmakers, kumbaga. Tapos, ayun nga, yung napag-aralan ko din na actually yung magi, aside sa kumbaga, matatalino talaga sila, pero yung tribe, magi is a tribe, kumbaga. It's a priestly tribe from Medes. So, actually yung yung tribe nila is parallel siya sa Levites, kumbaga, or sa dito sa, kumbaga, dun sa Jerusalem, kumbaga, sa Levites, yung same yung mga ginagawa nila, same yung mga paano sila nagwo-worship, kumbaga, monotheism, kumbaga. So, yun yung napag-aralan ko about Magi. Sige po, Tito Bong. Nag-ano lang ako dahil bakit ganun na lamang na meron silang kayamanan na ibinigay gold, ginto. Gold, ginto. And then, ano yung binigay nila? Ginto. Mira. Saka frankincense. Kasi, yung ko naman, kasi sa panahon ng Genesis, diba? Kung iano natin sa yung panahon ni Ipa, ni Midian, sa Sheba, tsaka mga inapo ni Midian na anak ni Abraham, parang sa yung nanira sa baybayin ng grupo ng Ilantik. Sheba ay isang distrito ng Arabia, nakilala doon sa kayamanan. Doon natin makikita sa 1 King 10:1 and 2. At doon nakikita yung mga hari na Sheba at Seba. At sila ay sa panahon ni Solomon ay sa lahat ng mga kaharian mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Palisteo hanggang sa Ehipto, sila ay nagdadala ng mga buwis at naglilingkod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Ibig sabihin, parang yung mga taong yun ay parang doon nagmula kasi yung mga panahon na yon nakikita yung doon sa distrito ng Sheba nakilala sa kayamanan nito. So
hindi ko lang maipaliwanag kasi yun ang na-search ko din dyan na siguro yung mga dinala nila mga kayamanan ay talagang meron talaga silang may bibigay. Ganun. Yun lang. Po, no? Parang ganun. Ayun. So, kasi po yung ginto, dapat po maintindihan ng bawat isa na yung ginto, frankincense, at myrrh na kanila pong ibinigay, mga mamahalin po yun. So, hindi po normal na tao lang makakapagbigay nun, but dapat meron talagang kayamanan, kumbaga. So, yung binigay po ni Tito Bong is, it's possible na mula doon sa mga taong iyon or sa lugar na iyon, it's possible na doon sila maybe nanggaling at kaya meron sila mga kayamanan na ganon at kaya nakapagbigay sila ng ganong kamahalin na regalo, no? So, yun, maganda yun na narinig natin kasi sabi nila, yun din yung naging dahilan bakit sinabi na mga hari. Kasi tanging mga hari lang po yung merong ganon. Okay? At tanging sa mga hari lang po binibigay yung mga ganon. Okay? So maganda po na na-mention po yun. So salamat po Tito Bong, no? And balikan ko lang po yung sinabi ni Jamie. Ito pong mga Magi, no? Ito pong mga Magi ay pangalan po yan ng tribe. Kung ang Israel merong 12 tribes, okay? Kung yung Israel po merong 12 tribes, ito ding tinatawag na Medes, meron din po silang, hindi ko lang alam kung 12, pero meron din po mga tribes na galing sa kanila. At isa po sa tribe nila na ang pangalan po ay Magi. Okay? So ibig sabihin, Magi po is hindi siya hindi siya title, hindi siya but tribe siya. Mula po sa Medes. Ngayon, saan ba yung Medes? So, kung narinig nyo na po dati yung Medo-Persia Empire, Medo-Persia. So, yun po yung parang partnership ng yung lugar na Medo, in which itong Medes na binabanggit ko kanina, at yung Persia. So, nagsanib po sila, and then I think yun po yung tumalo sa Babylonian Empire. Sila ata yung pumalit sa Babylonian Empire. Parang gano'n na. Hindi ko po hindi ko po masyadong exact na nalaman kung paano yung empire na nangyari kasi wala po akong resources about sa history. Pero maganda rin na malaman natin yan. Pero yun po, parang sila yung pumalit sa Babylonian Empire. Okay? So, mako-connect natin yun mamaya, yung Babylonian Empire. Mupunta tayo dyan mamaya. So again, Magi ay isang tribo. At alam niyo po ba, yun yung sinabi ni Jamie, sila po ay kilala bilang magagaling sa pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip, mga buwan, between at yung mga heavenly bodies. So kilala na po sila sa ganyan. Matatalino po talaga sila pagdating sa mga ganun. Kaya sabi ni Jamie kanina, sila po ay mga tinuturing na mga consultant or mga advisor ng mga hari. Okay? Bago po gumawa ng desisyon ang isang hari, tinatanong nila itong mga pantas or itong mga Magi. Okay? But ito po ay para sa mga pagan world. Okay? Sa Israel, hindi. Sa pagan world, yun po ang ginagawa nila. Doon sa mga Magi sila. Bakit? Kasi nga po, sila po ay kilala din sa pagiging matalino. At yun nga yung sinabi nila Yana kanina, sila po yung mga kingmaker. Bakit sila kingmaker? Kasi nga, sila po yung nagbibigay talaga ng advice sa mga namumuno. Kumbaga, so malaki po yung role nila. Malaki yung role nila. Kumbaga. So yung pong sinare natin kanina na sinabi doon isa silang tribe, actually po, kung naunawaan nyo na po yung Levites, yung Levitical priesthood, di ba sa Israel may 12 tribes? At isa po doon ay si Levi. So kung saan nanggaling yung tribe ng mga Levites. Yung mga Levites po, sila po yung pinili
bilang mga maglilingkod sa templo, mga pari. Lahat ng pari ay manggagaling sa mga Levites. So, kung matatandaan nyo po, wala pong lupa ang mga Levites. 'Di ba? Sa Promised Land, yung pag-divide, wala po silang lupa. Okay? Bakit? Kasi nga, ang tanging lang talaga nila is maglingkod para sa buong Israel. So sila yung maglilingkod sa templo para sa buong Israel. Kung matatandaan nyo po, nagbibigay, di ba? Naghahandog. Yung iba po doon sa mga handog ay binibigay po sa mga Levites para yun po yung kainin nila, yun yung source ng pera nila, yun yung pagbili nila ng ganito, ganyan. So ganun po ang nangyayari. Ito rin pong Magi, ganun din po ang nangyari sa kanila doon sa pagan worship or pagan belief nila. Sila po ang pinili na tribe, para maglingkod din sa mga templo ng Diyos-Diyosan nila. Ganon din po ang nangyari. At kung paanong, sabi nga ni Jamie kanina, parallel. Pag sinabi nating parallel, kumbaga talaga, parang pareho talaga din yung ginagawa. Naniniwala din po sila sa iisang Diyos lamang, monotheism. Pero again, hindi nila alam na totoong Diyos yun. Okay? Hindi nila yung kilala yung totoong Diyos. And then, yun, nag-offer din po sila mga handog. Ganon din, nagba-burnt offering din sila. Ganon din po yung kanilang mga ginagawa. Yun po ang gawain ng mga Magi. Now, ano po yung importance nun? So, edi yun na sila, no? Yun na yung story. Ngayon, kung babalikan po natin yung Daniel, yung sinabi kanina, tingnan nyo po ito yung Daniel 2:48, no? Sabi dito, na magkagayoy, binigyan ng hari, sinong hari? Si Nebuchadnezzar. Okay? So si Nebuchadnezzar po, siya po yung parang naging hari nung nag-flourish po talaga yung Babylonian Empire. Ito po yung time na, 'di ba, sinakop yung Israel, una yung sa Northern Kingdom, nasakop ng Syria or Assyria, ng Babylonia, under Babylon, and then Southern Kingdom, yun napunta sila sa Babylonia. And then, nung napunta na sila doon, ito yung mga ganap. Ito yung isa sa mga nangyari. Meron pong tao o isang lalaki na nagngangalang Daniel. And meron po siyang kaibigan na 3 din. May mga nangyari po sa kanila. Pero this time, tingnan niyo po yung nangyari. Nang magkagayoy, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob. At kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. So you see, na-mention po yung pantas. Okay, kasi nga po, itong mga Magi, sila po talaga yung counselors, sila yung mga consultants, sila yung mga advisors ng mga hari. Ngayon, ang ginawa po kay Daniel, dahil nga po, I think ito yung time na na-interpret po ni Daniel yung panaginip ng hari na si Nebuchadnezzar. Dahil na-interpret niya, so na-amaze si Nebuchadnezzar, inassign niya si Daniel na maging, yun nga, tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala sa lahat ng mga pantas ng Babylonia. Ibig sabihin, ito pong si Daniel na isang naniniwala sa tunay na Diyos at sumusunod sa tunay na Diyos at nananampalataya sa tunay na Diyos. Imagine, inassign siya bilang head ng lahat ng mga counselor ng mga hari or yung mga Magi. Now, dahil po dyan, there is malaki po yung chance na ang nangyari, tinuruan po ni Daniel itong mga Magi na ito patungkol po sa tunay na Diyos. Siguro, kung gagamitin natin yung modern word natin, Bible study, no, ni Daniel. Siguro may siniran siya ng patungkol sa Diyos, sa tunay na Diyos, and then Bible study niya, tinuruan niya, sinabihin niya ng ganito, ganyan. So, ibig sabihin po, yun yung hint natin na para sagutin kung yung mga Magi ba na pumunta
doon sa lugar kung nasaan pa ang Panginoong Jesus ay pumunta doon dahil sa horoscope or pumunta doon dahil naintindihan nila yung mga sinabi ni Daniel sa kanilang mga ninuno patungkol sa tunay na Diyos. Kasi alam niyo po ba, kung babasahin niyo po yung Book of Daniel, si Daniel po ay nagpropesiya din po sa mga mangyayari sa Misaya at sa Kristo at sa Kristo. Okay? Ganyan po ang nangyari. So, it's possible na going back to that event, doon po ay nagkaroon ng malaking impluwensya at naituro po ang tunay, kung sino po ang tunay na Diyos at yung darating na tagapagligtas. At mamaya mababasa pa natin kung sila ba talaga ay pumunta doon dahil sa horoscope or pumunta sila dahil sila po ay naniniwala talaga. Mamaya, pero yan po ang nagbigay sa inyo ng hint na there is a greater possibility, there is a great possibility na mananampalataya din po itong mga magi na to dahil nga sa nangyaring ito sa Daniel. Mahaba na po ang panahon na nakalipas. Kaya nga po, kahapon, kung matatandaan nyo po, sabi ko po sa inyo, mamamangha na lang po talaga tayo sa napakagandang plano po ng Panginoon. Okay? Now, to continue po, no, dito po balik tayo sa verse 1. Diba, verse 1 pa lang tayo. Verse 1, sabi dito, itong mga pantas na lalaki po ay mula sa silangan. Okay? Mula po sa silangan. Now, imagine Jerusalem, and kung tiningnan nyo po yung mapa, ano po yung nasa silangan ng Jerusalem? Siyempre, marami kang makikita, no? Pero kung anuin po natin yung mapa, doon po makikita natin yung tinatawag na Medo-Persia Empire. You see? Narinig nyo na yun, di ba? Ang east or silangan po ng Jerusalem, doon po nagmula ang Medo-Persian Empire. So, yun po, doon nakalagay yung Mesopotamia, doon nakalagay yung Iraq, doon nakalagay yung Iran, at yun pong mga lugar na yun ay dati pong Persia na tinatawag at dati din pong, yun nga, yung Medes, kumbaga. So, ngayon, makita natin dito na itong mga magi ay tunay ngang doon talaga galing. Doon sila galing. Di ba ang magi po ay isang tribe po mula sa Medes? So, yung sinabi dito ni Matthew na mula sa silangan, tumutugma po talaga kung sino tong mga magi na to. Doon po talaga sila galing. At alam nyo po ba? Hindi nyo alam. At alam nyo po ba kung gaano kalayo ang kanilang nilakbay? Mula po doon, imagine, sige, natin, estimate na lang natin, no? Iran, Iraq, or Mesopotamia to Jerusalem. May nag-search po ba dito kung gaano kalayo? Kasi sinabi, di ba, mula sa silangan. You see, napaka-importante na malaman natin sino tong mga magi para makita natin kung saan doon sa silangan. Kasi kung po sasabihin mo sa silangan, ang dami na nating lugar na pwedeng banggitin. Baka nga tayo, nasa silangan tayo ng Jerusalem din, di ba? Naigas niyo yun. Pero, since ngayon, alam na natin na itong mga magi ay mula po sa Medes, so hanggang doon lang sa Iraq or Iran. Kasi doon nakalagay yung yung Medes eh. So alam niyo po ba gaano kalayo? Around 800 to 900 miles. Pero ang mga Pinoy, hindi po gumagamit ng miles. Anong ginagamit natin? Kilometro. Kilometrong layo. Di ba? Yun po yung ginagamit natin. So ilan po ang 800 to 900 miles? Convert natin sa kilometro. Okay, tawagin natin si Sarah G. Okay, ilan sa kilometro? Around 1,300 kilometers to 1,500 kilometro. Okay? Ganun po kalayo ang nilakbay nitong mga pantas na ito. Okay, ngayon tingnan natin
kung gaano kalayo to, kung ilang araw ang tatakbuhin nito. So kami po ni Ate Jamie ninyo, last week naglalakad kami. Pag naglalakad kami ng 3 kilometers, umaabot kami ng 1 oras. So 1 hour talaga yung naabot namin. Normal walk. So yun ang ginawa kong basihan. So sabihin natin 1,400 kilometers. Ito po nagkakalkyo po ako para sa inyo. Okay? 1,400 kilometers divided by 3 kilometers. Kasi 1 oras, 3 kilometro. Lakad namin yun. And I think pare-pareho lang naman tayo. So divided by 3. So there are, hindi nyo makita, 466 po na, yan, 466 hours. Okay? Ngayon, syempre, pag maglalakad ka, babiyahe ka, imagine, ang sasakyan lang po nila, siguro, camel ang gamit nila, camel lang. Tsaka lakad, camel. So sabihin natin, sa 1 araw, 8 hours sila naglalakad. Kasi syempre, kakain pa sila, hihinto pa sila, di ba? Matutulog pa sila. So 8 hours. Divide natin sa 8. So ang lumabas po is 58 days. 58 days. So sabihin natin, medyo mabilis sila. Sabihin natin, around 45 to 60 days po ang kailangan nilang lakbayin para makapunta po sa Jerusalem. Okay? So, pwede nating sabihin, 1 to 2 months po ang kanilang nilakbay. Imagine that. Wala pa pong airplane dati. Wala pa pong airplane, no? And siguro umano pa din pa sila ng bangka, no? Kung meron mang water area na kailangan nilang lagpasan. So somehow ito makakapagbigay sa atin, seryoso itong mga taong ito. Seryoso itong mga pantas na to. Kaya nga po sabi ko po kanina, hindi lang po 3. It's possible na hindi lang 3 yung naglakbay. Kasi sa ganito pong paglalakbay, usually sa time nila, sa ancient times, kailangan talaga nila ng kasama. So meron po silang mga guard or mga siguro mga tigatulak, mga ganun po ba, no? Kasi itong mga Magi, may pera din po talaga to. Hindi sila yung normal lang na slaves, hindi. Kasi nga, 'di ba, imagine sila po ay mga advisor, 'di ba? So pag sinabi mong advisor, malaki din ang kita niyan, no? So consultant, malaking kita niyan. So may pera po talaga. Kaya nga 'di ba kanina binanggit dito Tubong, nakapagbigay sila ng gold, ng frankincense, tsaka ng myrrh kasi nga meron silang kakayanan, meron silang kayamanan. You see? So, pero again, dapat nating makita dito sa mga information na narinig natin, they are serious. Okay? They are serious. Again, hindi po lahat ng mga pantas na nagmula doon pumunta. There are only few. Okay? Iilan lang na mga pantas ang pumunta. So, ibig sabihin, yan ay magbibigay sa atin ng idea upang sagutin ng tanong, horoscope lang ba yun? Or sila talaga ay naniniwala sa tunay na Diyos? Kasi kung horoscope, malaking posibilidad na lahat ng Magi pupunta. Why? Kasi ang mga Magi, naniniwala sa horoscope yan. So, kung yun yung horoscope, may pupunta na napakahalagang tao kapag nakita niyo yung star na ganito, ay, lahat ng Magi pupunta. Kasi para sa kanila, yun yung blessing, di ba? Yun yung magbibigay ng blessing sa kanila. Pero, you imagine, there are only 3 gifts. Kaya nga po, di ba, sabi nila, 3 lang daw pumunta. Pero di ba, sabi ko, it's possible na meron silang kasama. Pero, makita natin na hindi lahat ng Magi pumunta. So, ibig sabihin, malaki po yung chance na hindi to tungkol sa horoscope. You see? Kasi yung horoscope yan, pupunta lahat ng Magi. Kasi doon sila naniniwala eh. Pero, nakita natin na parang kakaunti lang ang pumunta. So, there's a greater, again, posibilidad lang po muna sinasabi ko, hindi pa na natin kino-conclude. There's a greater possibility na hindi dahil sa
horoscope. Okay? Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? So ito po, no, ganito po yung settings. Pero again, titingnan natin. Patuloy tayo sa verse. Pwede na pa tayo magpatuloy sa verse 2? Pero bago po yan, mamaya na lang. Pag sa gifts na lang pala. Okay. Sige, patuloy tayo sa verse 2. So nagets nyo na po yung Magi? Nagets nyo na kung saan sila galing? Gaano kahaba yung biniyahe nila? So 1 month to 2 months. So imagine, babalik pa sila another 1 month to 2 months. You see? So, grabe no? Yung effort na ginawa nila. Okay. So patuloy tayo sa verse 2. Na nagtatanong. So yung mga pantas daw po, nagtatanong sila. Ano yung tinanong nila? Sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Okay. Alright? So, ito na, another, no? Magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Pero pansinin muna natin yung tanong. Sabi dito, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nagtatanong daw sila, nagtatanong. So ano po yung may imagine nyo dito na situation? Diba? Na nagtatanong. Tatanong sila. So kapag ganito po, anong pinapakita nito? Na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Hindi po hari ng Tondo yung hinahanap nila, ha? Hari po ng Hudyo. Sige. So nagtatanong sila, bakit po? Anong observations natin? Sige, Dad. Hindi, maaari kasi since kaya nga sila pumunta dun sa lugar na yun, parang naisip nila na meron ng alam yung mga taga ron. Di ba? Alam nga naman magpunta kang Davao, hindi naman doon. Kaya nga sila nagpunta ng Juda sa lugar ng mga Hudyo kasi maaaring meron nang nakakaalam. Kaya nagtanong sila. Okay, that's a good answer. So, nagtatanong sila sa mga tao doon kasi expected nila alam na alam ng mga taga-Hudyo. Kasi nga, 'di ba? Hari ng mga Hudyo ito, no? Yung hinahanap nila. So, ang expectations nila alam ng mga Hudyo. Kaya tinanong nila nasaan. Pero ang nangyari po sa kanila, expectation versus reality. Bakit? Wala pong nakakaalam. Kaya tanong sila ng tanong. Nasaan yung ipinanganak ng hari ng Hudyo? 'Di ba? And also, ito pong tanong nila is magbibigay sa atin ng hint kung ano ba tong mga pantas na to. Ano yung binabanggit ko po? Alam nila yung hinahanap nila. Alam nila kung sino yung hinahanap nila bago pa man sila pumunta doon. Sino yung hinahanap nila? Hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, kasi kung horoscope lang to, dapat, lang to, kumbaga, basta may tao or merong pangyayari. Pero tingnan nyo po, very specific yung tanong nila. Ibig sabihin, alam nila na merong, and tingnan nyo po yung tinanong nila, ipinanganak. Very specific. I think horoscope will not tell you that. Hindi magsasabi ang horoscope na pag nakita mo to may ipinanganak na hari ng Hudyo. Hindi. Di ba? Horoscope will tell you kapag may nakita kang kumikinang na bituin, magsuot ka ng puti para magkaroon ka ng maraming anak. Ganon ang horoscope. Okay? Pero dito, alam nila
na ipinanganak ng hari ng mga Hudyo. And take note, balik tayo sa Daniel. Daniel is propeta po. At si Daniel, the prophet, naghayag din po yan ng propesiya patungkol sa Kristo. Okay? So it's possible na itong mga magi na to, alam nila yung sulat ni Daniel at alam nila yung tinuturo ni Daniel. Kaya po, very specific at alam nila kung sino yung hinahanap nila, yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So that's another hint na magbibigay sa atin kung horoscope lang ba itong pinuntahan nila o naniniwala sila sa pangako ng tunay na Diyos. And another hint, tingnan nyo po, ano yung purpose sila, bakit sila pumunta? Naparito kami upang siya ay sambahin. Bakit? Bakit nyo sasambahin yung ipinanganak? Kasi alam nila na yung batang iyon ay hari ng mga Hudyo. So that's another hint. I think ang horoscope hindi sasabihin yung ipinanganak na batang iyon, yun yung hari ng mga Hudyo, kaya sumamba kayo sa kanya. Hindi. Horoscope will tell us, pag nakita nyong kumikinang-kinang na yan, magsuot kayo ng pula para maging hari kayo. Ganon ang horoscope. You see? So that will give us another hint kung ito ba ay horoscope or sila talaga ay naniniwala sa darating na hari ng mga Hudyo. You see? Okay? Ano po? Okay lang po kayo? Nai-gets niyo po yun? Okay? Now, okay. Then, sinabi din dito, no? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Okay? Nakita daw nila yung between. Now, ito daw pong between na to is possible na ito po yung sinabi sa propesiya ni Propeta Balaam na mababasa po natin sa Numbers 24:17. Sige, basahin natin yung Numbers 24 verse 17. Tingnan niyo po to. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob. Saan ba yung Jacob? Sa Israel. At may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. So sabi nila, it's possible na itong binanggit dito na lalabas ang isang bituin ni Jacob is yun po yung nakita na bituin ng mga pantas. Okay? And one thing also na gusto ko pong mapansin ninyo, na kung pinansin nyo po at kung mapapansin nyo po, parang sila lang po yung nakakita nung bituin. No? Parang sila lang yung nakakita ng bituin. Bakit po natin maaring masabi yon? Kasi bukas makikita nyo po ano yung reaksyon ng mga punong pari at ano yung reaksyon ng mga eskriba. By the way, eskriba po is yung eskriba po is mga tagapag-interpret at tagapagturo po ng kautusan or mga pariseo. Okay? Pero hindi po nila yon. Basta, maano natin yan. Pero, yun po, isa lang din sa observation ko, it's possible na sila lang po yung nakakita sa between. Yung pumunta, possible po na sila lang yung nakakita ng between. And atin pa yan i-confirm. Pero, I think nagbigay na sa atin ngayon ng malinaw po na na hindi po ito horoscope lang, no? They are very specific sa kanilang pinunta at sa kanilang purpose bakit po sila pumunta. So mamaya, bukas sa pagpapatuloy natin, makita pa natin yung magiging actions nila
in which magpapakita sa atin kung ano ba sila. Sila ba ay mga horoscope believer or they are God believer? No? Sige po. Baka may dad, ikaw dad, parang gumaganong ka pa eh. Ano dad? Hindi, nasabi na eh. Nasabi na. Sabi na ba? Sige. Sabihan mo kasi ako para hindi ko sabihin. Ang ano lang din kasi, since yun nga, di ba, mga aral sila about sa mga heavenly bodies. Kaya, yun, napansin kagad nila yung star. Na, lalo na naniniwala sila ngayon nga sa propesya. So, nung makita nila yun, na ibig sabihin, yung propesya na yun yung fulfillment sa propesya na yan. Diba? Yes, tama. Pwede din na dahil magaling sila sa mga na-distinguish agad nila. Uy, yun na yun. Hindi to normal na between, no? Between. Pero again, titingnan natin yan sa susunod na verses. Kasi ito po, isa pa pong tanong mga kapatid. Ito ba? Kasi po itong astrology talks about natural stars, natural moon, natural planets, natural basta celestial bodies. Pero ito ang tanong, itong between ba na ito ay natural ba or supernatural? That's another question. Okay? Kaya ngayon, di ba, sabi ni Daddy, it's possible na nakita nila yon, napansin nila kasi nga maalam sila. Yes? Or another question, kung ito ba ay sila lang ang nakakita. So, pero ito po, pag yung between na yun ay natural, it's possible na tama yung observation ni Daddy na dahil nga magaling sila sa mga between celestial bodies. Pero kung ito po ay supernatural na between, so it's possible na sila lang talaga ang pinagpahayagan. Sila lang ang nakakita. So, atin pa po yung aalamin sa susunod na kabanata. Bukas po, papatuloy po tayo bukas. Pero, sana tandaan niyo po yung mga information kasi yan yung magbibigay sa atin ng pagkamangha sa ginawa ng Panginoon. So, atin po yan titingnan bukas. So, okay, maraming salamat po, no? Maganda yung naging discussion natin. So, bukas po, magpapatuloy tayo. Verse 2 and 3. Baka verse 3 lang tayo. Bukas or 4. Okay? So, sige po. Kung wala na, tayo na po ay mag-end. Let's close this in prayer po. Let's pray po. O Diyos, patuloy mo po kaming turuan at ipahayag at ipaliwanag na maging malinaw po itong sulat ni Mateo patungkol sa buhay ng iyong tanging anak ng amin pong patuloy at mas makilala pa at ito po ay patuloy na magpabago din sa aming mga isipan at pamumuhay. Salamat Panginoon sa kamamanghang bagay na yung mga ginawa at ginagawa. Tunay nga na ikaw ay soberanya at ang lahat ay nasa sa iyong kamay. Purihin ka o Diyos sa lahat dahil ikaw po ay perpekto at lahat ng iyong ginagawa ay napakaganda. Salamat Panginoon, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. So see you po bukas sa ating Bible study. Bye-bye po. God bless.